Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang napaka-controversial at mainit na topic dito. Ito po ang pagka-delay ng Pi Network mainnet launch na inaasahan po ng milyong-milyong crypto enthusiasts, lalo na po tayong mga Pilipino or Pinoy. Ano nga ba ang nangyari? Paano po ito makaka-apekto sa atin bilang mga crypto investors? At ano po ang maaring kahihinatnan ng Picoin sa market? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang Pi Network at bakit po maraming interesado dito. Ayan. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang Pi Network ay isa po itong blockchain-based cryptocurrency na layong gawing accessible ang mining gamit lamang ang iyong smartphone. Sa halip na gumamit po ng masalimuot at mahal na mining rigs, pwede kang magmina ng Pi coins gamit lamang ang isang mobile app. Yan, mobile application. Ito po ang dahilan kung bakit mabilis na lumaki ang user base ng Pi Network na umabot po sa mahigit 35 milyong aktibong users sa buong mundo. Ayan, 35 million active users. Ngayon ay bakit nga ba naantala ang Pi Network mainnet launch? Ayan. Noong una ay inaasahan na magla-live na ang Pi Network mainnet nitong mas maaga. Ngunit sa kasamang palad, muling naurong ang target launch date nito sa February 28, 2025. Marami po ang nadismaya sa delay na ito, lalo na ang mga umaasa ng ma-list ang Picoin sa mga major crypto exchanges. Ngunit bakit nga ba naantala ang launch? Ayon po sa Picore team, tatlong pangunahing kondisyon ang kailangang matupad bago maging fully operational ang mainnet. Una ay ang successful na KYC rollout. Ayan, na-achieve na ito matapos ma-verify ang mahigit 10 million users. Ito ay malaga upang mapanatili ang seguridad at saka integridad ng ecosystem. Ayan, pangalawa ay ang external regulatory factors. Ayan, natugunan na rin ang mga aspetong ito ayon sa mga ulat. At ang pangatlo ay ang development ng 100 decentralized applications or dApps. Sa kasalukuyan, nasa 80 hanggang 85 pa lamang ang available na dApps. Kaya naman patuloy na nagtatrabaho ang team para mapunan ang kakulangan na ito. Ngayon ay ano naman po ang naging reaksyon ng community? Ayan, natural lamang na maraming Pi users ang nadismaya sa balitang ito. Maraming natatakot na baka tuluyang mawala ang interest ng mga crypto investors at traders kung patuloy na mai-extend ang launch date. Ang iba naman ay nag-aalala na baka maapektuhan ang posibleng paglista ng Picoin sa mga major exchanges tulad po ni Binance at saka OKX. Gayunpaman, nananatiling positibo po ang Picore team. Ayon po sa kanila ay ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila upang matiyak na maging matatag at functional ang ecosystem ng Pi Network pagdating ng mainnet launch. Ngayon ay ano po ang epekto ng pagkaantala ng listing ng Picoin? Ayan, bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon, may mga ulat na nagpapahiwatig na si Binance at saka OKX ay maaring ilista ang Picoin. Sa ngayon ay nakalista na ito sa ilang platforms tulad po ni Bitmart, HTX Global at saka CoinW. Ngunit hindi pa nagsisimula ang aktual na trading. Sa kabila po ng pagkaantala, kapansin-pansin ang astronomical price surge ng Picoin na tumaas ng mahigit 22,800% sa nakaraang 10 buwan. Kung magiging matagumpay po ang mainnet launch at favorable ang market conditions, maaari pong umabot ang presyo ng Picoin sa $80 ngayong taong 2025. Ngunit kung magpapatuloy po ang bearish trends at liquidation risk, maaaring bumagsak po ito sa presyong $10. At ngayon ay paano naman po makakaapekto ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Picoin? Yan, para sa atin, mahalaga pong maging maingat at updated sa mga balita tungkol sa Pi Network. Kung hindi mo pa nagagawa, siguraduhin tapusin mo ang iyong KYC verification at i-migrate ang iyong Picoin sa mainnet bago po ang launch
deadline. Tandaan, kung hindi mo ito gagawin, maaaring mawala ang access mo sa iyong Pi holdings. Dahil din sa posibilidad ng paglista ng Pi coins sa mga major exchanges, maaaring magkaroon po ng malaking oportunidad para sa mga early adopters ng network. Ngunit tandaan, ang crypto market ay napaka-volatile, kaya't hindi po dapat puro hype lang ang basihan ng ating desisyon. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko po, habang nakakadismaya ang pagka-delay ng Pi Network mainnet launch, dapat po natin itong tingnan bilang isang pagkakataon. Ibig sabihin nito ay mas pinagkakandaan ng team ang kanilang ecosystem upang mas maging matatag at secure ito. Isipin na lamang po natin na minsan, ang mga delays ay nagiging susi para sa isang mas matagumpay na launch. Bilang mga investors, mahalaga pong maging responsable tayo at gawin ang masusing research bago po mag-invest. Huwag lang po basta sumakay sa hype. Alamin natin ang tunay na potensyal ng Pi Network at kung paano po ito magbibigay ng value hindi lang sa crypto market kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na buhay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.